Welcome to Yalong Moto. For this video, mag-unbox tayo ng crash bar for CB650R 2024 E-Clutch model. Bali, ang crash bar na ito is SW Motec ang brand. Compatible din to sa mga previous model, CB650F, CB650R na earlier gen. So, ayun yung kanyang barcode. Unbox natin para makita natin ang content. By the way, nabili ko pala to sa official distributor ng Philippines, which is Big Bike Tech. Ang SRP price neto is 15,700 pesos. Bali, ang kausap ko pala dito is yung head ata, no? Head ng sales or marketing ng Big Bike Tech, which is si Madam G. So, pinakiusapan ko na padaan na lang sa Lazada store nila para madali ang shipment. Which is, ayun nga, okay din. Wala naman problema. Then, ito yung item, no? Ito yung sa unang side. In terms of quality, maganda siya at hindi ko ine-expect na may kabigatan pala. So, medyo may timbang pala tong crash bar ng SW Motec. So, indication lang yan na maganda yung steel na ginamit dito, no? Ang pagkaka-coating niya is perfect din, kung makikita nyo. Yung welding niya, pagkaka-weld, hindi siya mukhang machine weld pero pulidong-pulido. Wala akong may sabi dun sa pagkaka-craftsmanship ng ano niya. So, meron siyang numero doon, no? Hindi ko sure kung serial number or production related number yon. So, ganun yung quality ng SW Motec. Medyo impressed ako, kumbaga. Maliban lang dun sa isa, which is makikita nyo maya-maya. So, ayun, meron siyang badge pala, which is pag in-install natin, tatanggalin natin yung film. Kaya ganun ang kulay niya kasi meron pa siyang film. So, ito naman yung sa kabilang side, no? Left and right kasi yung crash bar neto. Tapos, meron pa siya sa harapan, which is makikita nyo din mamaya-maya. So, ayan yung quality. Maganda. Wala kang masasabi. Doon sa presyo na 15,700 pesos, syempre mag-e-expect ka talaga na quality product. At syempre, kung pangit, dapat hindi ganun kamahal, di ba? So, ayan, imported yan, no? Ang SW Motec is Germany based, no? Pero yung production ata nila is specifically nasa Czech ata. So, ayun ang ng SW Motec. Famous siya doon sa mga crash bars saka sa mga tank bags, no? So, ayun ang quality. Overall, goods naman. Except dun sa sinasabi ko na makikita nyo mamaya-maya. So, ayan. Ito naman yung sa may front bar, no? Kasama yung mga accessories. By the way, hindi na yan yung original na ayos ng manufacturer. Dahil nakita ko na halatang naging checklist na tong manual. So, ibig sabihin, na-check na ni official distributor upon import siguro. Tinignan siguro kung kompleto yung mga parts. Ayan, no? May mga check-check na dyan. Even yung box pala, no? Hindi yun yung original box niya. Medyo malaki na yung box na pinadala sa akin. Siguro para mas safety yung item. So, ayan. Meron siyang instruction manual. Nandun yung mga torque spec, which is susundin natin yan pag i-install. So, dito ako nadismaya dahil tignan nyo, balot na balot, naka-cling wrap. Medyo nahihirapan pa akong mag-alis ng balot. Tapos, may makikita akong something na makikita nyo din in a minute. So, ayan. Bali, ito yung sa unahan. Pagka naikabit nyo na yung kabilaan na tinignan natin kanina, isasalpak nyo to. Bali, nasa harapan siya ng radiator, no? So, yung coating niya, maayos naman, no? Masasabi ko na okay naman. Pero, merong isang parte, no? Na hindi ako natutuwa. Hindi ko na ni-return kasi maliit lang naman. Ayan. So, eto. Nandito na tayo. So, ayan. May tama siya. So, hindi ko alam kung bakit o hindi ba napansin nung nag-check. Hindi ba napansin nung nag-conduct ng inspection at nagbalot, no? Pero pinadala pa rin. Do sa akin, okay na. Kasi nung nakausap ko si Miss G, yung head ng Big Bike Tech sales, isa na lang daw yung stock nito. So, kung ipapapalit ko pa to baka matagalan. At saka kaya ko naman ding i-repair to So, yun lang naman ang naging comment ko sa pyesa na to. I-install naman natin to dun sa bike natin So, ako na lang mag-repair nun. Pero maraming salamat pa rin, Madam G, sa pag-asikaso sa akin.
Ito yung mga bolt for the engine. Papalitan kasi natin yung mga existing bolt na kasama dun sa bike. Very critical lang mga bolt na to dahil may specified strength kasi yung mga to eh. Hindi lang sila basta-basta bolt. May mga specification talaga yan. So kung bumibili kayo ng mga second hand na crash bar, be sure na kasama yung mga original bolt na manufacturer. So ito din, sa engine din to tatakbo, no? So bali apat ang para sa engine. May mga specification yan, so mag-ingat kayo. Then may mga washer din sila. Ito yung maliit na washer para dun sa maliit na diameter na bolt. Then ito yung ikalawa para dun sa malaking bolt. Kung mapapansin nyo, medyo mataba itong bolt na to at saka may nakaukit na specs. So ito naman mga nut to ng front bar. Coated sila ng black. Lahat ng mga nasa front coated yan. Ito, pang front to, yung washer niya. Pati yung mga bolt niya. So, yun yung mga accessory na kasama dun sa front. Coated lahat. Bali, huling ilalagay yon pagka i-install na. Abangan yung installation natin, no? Then, ito, lastly, ito yung spacer para dun sa mga engine bolt natin. Magkabilaan lang yan. Hindi pantay ang haba niyan. So yun lang, stay tuned. Please don't forget to like, subscribe or follow. Magkakaalaman na pagka na-install na to kung protected ba yung e-clutch o hindi. See you next time. Maraming salamat.